lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod si Dr. Irene Lim ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa anemia. Okay? Gusto ko hong liwanagin na minsan ho, ang ordinary layman may misconception sa sinasabi nilang low blood. Iba ho yung low red blood cell, we call it anemia. Ibig sabihin ho, kulang sa bilang, kakaunti ho sila. Yung sinasabi naman na nung ibang low blood, ibig sabihin low blood pressure sila. Okay. So, a person can be anemic but at the same time, high blood or vice versa. So, kaya ho, pag nagsasabi ang pasyente, low blood ho ako, Dok, kailangan linawin yung low blood. Low ang blood pressure or anemic, kulang sa bilang ng pulang dugo. So, ang pag-uusapan ho natin is anemia wherein the body lacks enough healthy red blood cell para ho magbitbit ng adequate oxygen sa tissues. Yun. Siyempre ho kulang, naglilid ho yan sa panghihina, fatigue, weakness, na nanggagaling ho ito sa iba't ibang cause at meron hong iba-ibang klase ng anemia. So, nangunguna ho, most common type is iron deficiency anemia. Ito ho ang pinaka-most common type. Kakulangan ho sa iron sa katawan, which is kailangan ho yun para makagawa ho ng pulang dugo. And ang simptomas ho niyan, syempre, fatigue, maputla ho, titignan niyo ho yung fingernails, titignan niyo yung puti ng mata o yung lower eyelids. Pag grabe ho yung anemia, merong shortness of breath, kinakapuso ng hininga. Bakit? Kasi kaunti yung pulang dugo na magbibitbit ng oxygen. Minsan ho nahihilo and meron hong brittle nails. So madali hong maputol yung mga nails nila. Of course, ang isa hong treatment dito is pinagtetake ng iron supplements. But sa integrative medicine ho, walang nagre-reseta ng iron supplement because it causes ulcer. Nakakakoso yan ng sakit sa tiyan, and it also causes constipation. No? We'd rather prefer to get it from mga food source, no? Or chlorophyll. So, ganun ho. Aside from that, pangit ho yung mataas ang ferritin level sa katawan. No? It makes you high risk for cancer. No? And you become more prone to severe infection and also autoimmune diseases. Kaya hindi kami basta-basta nagbibigay ng iron. No? And meron naman din hong anemia na vitamin deficiency. Lalo na ho, deficiency sa vitamin B12 or folate na kailangan din ho yan or essential for red blood cell production. So, ang symptoms very similar, weakness, fatigue. Yan, sa brain ho, ito merong difficulty of concentration and meron hong numbness ito ng extremities. So, pwedeng sa kamay, pwedeng sa legs. So, pagka may numbness, kailangan i-rule out natin kung may diabetes o kulang sa, vitamin B deficiency, which is specifically vitamin B12. So, pag may numbness kayo, alam nyo wala naman kayong diabetes, no? So, rule out if you have vitamin B12 deficiency. And meron din hong klase ng anemia na galing sa mga chronic diseases tulad ho ng pasyenteng may cancer, yung may mga rheumatoid arthritis, yung may CKD, ayan ho, very common. Yung mga dinadialysis, tumataas ang creatinine. So kasi ho, CKD, di ba, chronic kidney disease. Ibig sabihin ho, sira yung kidney. So, ang kidney ho kasi, aside from the bone marrow, ay isa ho sa organ na nagpuproduce ng
pulang dugo. So kung damage ang kidney, kulang ho yung production ng kidney. So ang aasahan lang ho ng individual is what? Yung galing lang ho sa bone marrow. Kaya ho ang matagal ng dinadialysis, anemic na ho yan. And bago ko makalimutan, baka yung ibang nakikinig ho, hindi kayo masyadong familiar kung ano ho ba yung parts ng ating pulang dugo o ating blood, no? Ang ating hong blood, meron tayong pulang dugo, may puting dugo. So, red blood cell and white blood cell. Now, sa ilalim ho ng white blood cell, meron pa ho tayong platelet, no? Yun hong responsible for clotting. Now, ang white blood cell naman ho, yun ang responsible for fighting infection. And yung ating pong red blood cell is responsible for oxygenation and bringing nutrition to different parts of the body. So yan ho lahat, yung tatlong yan, red blood cell, white blood cell, platelets, yan ho ang mga solid part ng ating blood. Yung liquid part ho, it is the plasma. Pag yung fluid ng blood. So pagka ho yan, umiikot pa sa ating katawan, we call it plasma. But pag out from the body, humuha kayo ng dugo, centrifuge ninyo, hiniwalay ninyo yung mga red blood cell sa fluid, ang mapo-form niyo ho dyan, serum. Hindi na ho plasma ang tawag dyan. Serum na. Okay? So maliwanag ho, ang pinag-uusapan ho natin ngayon is what? Doon ho tayo sa red blood cell, no? Sa pulang dugo. So, basta ho kulang ang pulang dugo, palagi ho yung pagod ng hihina. So, fatigue and weakness, palagi ho yung nandiyan. And may swelling ng hands and feet, and very frequent infection. No? So, ang sickle cell, although bihira naman po ito, no? But, ayun nga po, pag kulang kayo sa pulang dugo, tapos ayan, may swelling, no? Para hong manas sa kamay at paa, at madalas po kayong magkaroon ng infection, so rule out sickle cell anemia. And of course, dito may kasamang pain, so kailangan hong i-manage yung pain, and ito ho, blood transfusion, and kung kinakailangan mo ho ang bone marrow transplant. Kasi ho, kung palagi na lang hong magba-blood transfuse, no? Siyempre, lalo na iba-ibang dugo ho yan, no? Ayun ho, minsan ho, bone marrow transplant ang ginagawa. Aplastic anemia naman ho, rare and serious condition, wherein yung bone marrow ho natin nag-i-stop producing blood cells, red blood cell, no? So, yung general common symptoms ng anemia, siyempre ho, fatigue and weakness, sabi ko nga sa inyo, no? Basta ho kulang sa pulang dugo, lagi ho yung pagod at mahina. Pale or yellowish skin, no? Kala niyo ho may jaundice, but actually ho, pale yan. Para ho malaman niyo kung madilaw o meron ho kasing anemic na parang madilaw. Try niyo hong i-check ang fingernails, ang nail beds, kung maputla. Plus, tingnan niyo ho yung lower lid kung maputla din. Pagka ganun ho, anemic. Actually, kahit wala ka pang CBC, complete blood count, ang doktor ho, may clinical eye. Pag nakita yung kulay niyong maputla, or madilaw, may idea na ho kami na the patient might be anemic, the patient might have jaundice or problema sa liver, just simply by the color of the patient. Kulay ng nail beds, kulang ng putla ng inyong lower lid, no? So may idea na po kami niyan. And ayun ho, pag grabe ho yung kakulangan sa pulang dugo is nagkakaroon ho ng kapos sa paghinga. Shortness of breath. Bakit po? Since ang bitbit ho ng pulang dugo is oxygen, di ho ba? So kung kulang ho yung pulang dugo, di kapos din ho yung oxygen sa katawan ng pasyente. Makikita nyo ho yan labored breathing, yung hong malalim ang hinga. Yan, kadalasan ho, cold hands and feet. So hindi naman ho malamig, pero ang pasyente malamig ang paa at kamay. Irregular heartbeat, no? Nagkakaroon ho ng irregular heartbeat or mabilis na heartbeat, tachycardia. Why? Siyempre ho, kakaunti yung red blood cell, gagawin ho ng puso, bibilisin niya
bibilisan niya yung pagpapump ng blood kasi nga ho kakaunti yung magsusupply. Para lang ho ma-accommodate niya yung buong katawan natin sa kakaunting pulang dugo. So ang gagawin niya ho is bibilisan niya yung heart rate para ho masupplyan niya yung buong katawan. No? Kaya ho ang may anemia na hindi ho ginagamot, pwede ho yung mag-heart failure. Kasi nga ho, tachycardic, so sobrang bilis, no? Ayun ho, no? Ma-overwork ho ang puso. Biruin mo 24/7, ang bilis-bilis ng heartbeat mo. Masisira ho yung heart, mauuwi ho yan sa heart failure, no? Masisira yung valves, masisira yung mga heart muscle string, leading to pagkasira ho ng puso. Diagnosis, siyempre ho, ang pinaka-common na nire-request natin dyan is CBC. Napakasimple lang po niyan and affordable po. No? So, ganun ho more or less ang pag-a-approximate just simply by looking at your CBC kung ilan ang kakulangan ng dugo na ilasalin sa pasyente. Or kung sa kabilahong doon sa 120 tayo, kada 10, ayun ho, isang bag ng dugo. Ba 120, naging 110. 1 bag of red blood cell. Naging 100 na lang ho. No? So, 2 bags. So, naging 90 na lang. 3 bags. So, ganun po. Para may idea kayo. Halimbawa, iba-blood transfuse kayo. Naku, ilang bag kaya ng dugo ang kulang sa akin. Tignan nyo ho ang CBC ninyo. No? And, ayan ho, nagre-request din tayo ng ferritin level. Ferritin ho is iron. So, para malaman nyo kung yung anemia ng pasyente is iron deficiency. Then, sa vitamins naman ho, kailangan i-assess ang vitamin B12 and folic acid. Kasi nga ho, baka vitamin cause yung anemia ng pasyente. Or, pagka wala ho doon, ayun, yung medyo malalim na ho na cause ng anemia, which is bone marrow na ho. Kaya lang ho, mahirap ang pagkuha nito kasi bone marrow biopsy ang kailangan. So, red meat, beans, lentils, spinach, and fortified cereals. But syempre, sa red meat ho, in moderation. And pwede namang hindi sa red meat ninyo kunin, pwede sa gulay. Yung talbos ng kamote, lagain niyo po yan, pati yung sabaw niya na kulay violet, inumin niyo ho. Kakain kayo niyan, isang bundle sa inyo lang, 1 or 2 bundles a day. Makikita niyo mabilis, magpipinkish agad yung palad ninyo in just few days or a week. Yun ho, pinakamurang paraan. No? Tsaka possible ho, makakain kayo ng marami kasi magaang lang ang talbos ng kamote. And ampalaya ho, also very rich in iron and malunggay. So kahit yan lang tatlong yan. But of course, pinakamura ho talaga talbos ng kamote. No? And vitamin B12, meron ho yan ng eggs and green leafy vegetable. Meron din ho yan sa mga dairy. Kaya lang, I do not recommend ang mga dairy products. No? Marami ho kasing bad, lalo na sa may mga cancer. Hindi ho pwede ang dairy sa mga high blood. No? At yung increased red blood cell destruction, ito ho yung hemolytic anemia. Nagra-rupture ho ang kulang dugo before kumbaga prematurely. Diyan naman ho under ang sickle cell anemia, thalassemia. So ang thalassemia ho, inherited condition yan causing abnormal hemoglobin production. Puro ho halos premature red blood cell destruction. So premature pa ho siya, hindi pa siya mature, nasisira na ho siya, nagbablast na siya. Meron din hong cause ng anemia due to infection, medication, tulad ho ng anti-malarials, although hindi na ho ito masyadong ginagamit ngayon, no? Nung panahon ho na mataas pa ang level ng anti-malaria, no? Chemotherapy, of course, no? Yung mga nakikimo ho, ayan, very high risk for anemia. Other contributing factor, pwede hong mag-cause ng anemia sa pregnant, no? Kasi nga ho, kailangan ng increased blood supply kasi yung additional growing fetus. Yung mga alcoholic patient, ang excessive pag-inom ho ng alak, siyempre poor ang absorption, especially ng folate, na-anemic ho yan, folate ang kulang. At mga komplikasyon ho, so anemic ho, sakit na nga ho yun, pwede pa humauwi sa isa pang komplikasyon. Yun nga ho, wala kayong lakas, lack of energy. And sa buntis naman ho,
pwede hong magkaroon ng preterm baby. Yun hong 7 buwan, kulang sa months. Postpartum depression, ayan, yung pagkapanganak ho, nadidepress at ayan, kakulangan, pag anemic ho kayo, mas prone kayo sa ganyan. And developmental delay, doon ho sa baby. So, pwede hong magkaroon ng cognitive impairment sa newborn. Sa isip po yan. And pwede rin hong magkaproblema sa fetal developmental delay. Halimbawa ho, dapat naglalakad na, hindi pa ho naglalakad. Dapat dumadapa na yung baby, hindi pa ho, no? Because of anemic mother. At syempre ho, pagka anemic kayo, increase ang susceptibility to infection. Mas prone ho ang individual sa infection. Yung may mga hemolytic anemia ho, wherein mas mabilis ho yung breakdown kaysa ho sa replenish. Ayun ho, pwede ho yung magkaroon ng gallstone. Kasi ho, naghe-hemolyze. Ibig sabihin ho, nagra-rupture yung pulang dugo. And maglilid ho yan sa formation ng bilirubin stones, which is pigment stone. At pagkulang ho sa, halimbawa, B12, kaya anemic, ayan ho, may deficiency sa memory loss, nagiging makalimutin, difficulty in concentrating, and confusion. Pwede rin ho yung mag-cause ng nerve damage. So, irreversible din po yan, no? So, tingling or numbness sa kamay at paa, hirap lumakad, and wala hong balanse. At pwede rin ho yung maging cause ng dementia later on. At yung mga acute causes ho ng anemia, very prone ho yan mag-hypovolemic shock. Halimbawa ho, car accident, na trauma, nasaksak, whatsoever, no? Siyempre ho, rapid yung drop ng pulang dugo kasi yung bleeding malakas, no? So, mauuwi ho sa hypovolemic shock ang pasyente, which is life-threatening ho yan. Pagka yung organ ho, hindi na nakaka-receive ng enough oxygen to function. So, ang BP niyan, babagsak. Tandaan niyo ho, hindi bali na hong mataas ang BP ninyo kasi maiinuman nyo ho yan ng pangbaba ng BP. Huwag lang ho mababa ang BP ninyo, below normal. Kasi ho, siguradong may underlying serious problem like pneumonia. No? Pagka matagal na ho ang pneumonia, bumabagsak ho ang BP. Hanggang sa wala na hong BP. So alam niyo na kung saan ang patutunguhan kapag gano'n. No? Ito ho, severe bleeding, hemolytic anemia, ayan po. Pag bigla ho ang blood loss, mag-hypovolemic shock ang pasyente. And of course, no, wake up call. Pagka severe ho, untreated ang anemia, hindi ho ginamot. Tulad ho ng mga sickle cell anemia, aplastic anemia, or large blood loss. Yun nga ho, yung maraming blood na wala at bigla. It can lead to life-threatening complication, including multi-organ failure or even death. Okay. IB, mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang Dok, tanong ni 9318. Tanong ko lang po kung hanggang kailan ako iinom ng 10 kalamansi tuwing umaga na wala pang laman ng tiyan. Okay, so wala naman hong limit yan, no? So, kasi natural yung iniinom ninyo. So, kahit habang buhay ninyong gawin yan, no problem. Let me remind you na malaki ho ang nagagawa niyan sa paglilinis natin ng atay at apdo. May isa ho kaming pasyente na hindi nakakatulog dati. Nung ginagawa niya ho yan everyday, maganda na ho ang tulog niya. And hindi ba palagi kong sinasabi sa inyo na pagka ho sa pagtulog, always related yan sa inyong liver, no? Sa gabi ho, di ba, naglilinis yung ating katawan from 11 to 1, gallbladder, 1 to 3, liver. So, isa ho sa function nila is detoxification. So, kinaumagahan ho, di nakapaglinis na. Pag inom niyo ho ng kalamansi na no sugar, no water, ibubuka niya ho yung mga duct wherein yun ho ang dinadaanan ng ating liver at gallbladder. Bubuka ho yun, so yung mga dirt or toxins na natanggal niya nung gabi, mawawash out ho yun. So pagkabuka ho ng kalamansi, then after 30 minutes, para madrain ho lahat ng nalinis,
saka nyo ho inuman ng lukewarm water para ho ma-wash out yung inyong mga dumi na nilinis ng gabi, no? Malaki ho ang benefit na magagawa sa inyo niyan kahit hindi pa kayo nakakapagpa-detox sa amin, no? But it doesn't mean naman di na kayo magpapa-detox kasi yung mga fecal matter naman, no, hindi maaalis, no? So walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista. Kung kayo ay magpapa-check up, Unit 1101, Clinica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpapalista kayo ahead. IB, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.